Mabilis na lumapo ang malakas sa sampal sa pisngi ni Elias. Automatikong napaawa ang kanyang labi at nasapo niya ang kanyang pisngi. Malandi. Pakiramdam ni Glyza para siyang sasabog sa galit. Ang baba naman ang tingin mo sa akin. Elias, ano? Porket ba isa lang akong disgrasyadang babae? Bago pa makahuma si Elias, muli ni Glyza itong pinalo sa dibdib. You know yourself, that night was my first time. Lalo siyang nagngit-ngit. Di rin niya napigilan ang pangilid ng kanyang luha. And for the rest of my life, I never let any man undress me like you do. Hindi ako malandi. Hindi ako pakawalang babae. Bago pa makaimik si Elias, mabilis na si Glyza na tumalikod. Agad din niyang pinunas ang kanyang luha. Ngunit bago siya tuluyan makalayo, mabilis siyang sinundan ni Elias. Nagawa nitong humarang sa daraanan ng dalaga. Huwag mo nga akong tatalikuran. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Umalis ka dyan. Patuloy pa rin ang pagtulo ng luha ni Glyza. Tinulak niya sa dibdib si Elias. Ngunit tila hindi naman natinag ang lalaki. Bago pa niya to masaktang muli, walang kahirap-hirap, sinampay siya nito sa balikat. Ano ba? Pinagpapalo ni Glyza ito sa likod, ngunit di naman natinag ang lalaki. Ibaba mo ako? Hindi niya alintana kahit may-aaring may makarinig sa kanila. Pasalamat na lang sila dala sa main house sa mga anak niya. Mag-uusap pa tayo, Glyza. Nansuluyan silang makapasok sa silid. Saka lamang siya ibinaba ni Elias. Agad din itong nilakang pinto. Paalisin mo ko? Muli niyang tinulak ang lalaki ngunit nagawa siyang mayakap ni Elias. No, Glyza, mag-uusap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan. Marahan niyang tinanggal ang kamay nito na nakayakap sa kanya. Meron, we're getting married, Glyza. Hindi na tama na nakikipaglapit ka pa sa ibang lalaki. Napailing naman si Glyza. Can you hear yourself, Elias? Kapatid mo yon. At tingin mo magkaka-interes ako sa kanya? For Pete's sake. Almost 10 years na ang gap namin ng kuya mo. Age doesn't matter, Glyza. Mariing wika ni Elias. Muli na lang napailing ang babae. Grabe ka mag-isip. Kung maglalandi ako, hindi sa kapatid mo. Di ako ganun kababang uri ng babae. Buong lakas niyang binangga si Elias. Nagtagumpay siyang maitulak to at agad naman niyang sinamantala yon. Humakbang siya patungo sa pinto ngunit nagawang mahawakan ni Elias ang kanyang braso. Ano ba? Aalis na ako. And where do you think you're going? This is my room, Glyza, and you will stay here tonight. No way! Nagpumigla siya dahilan upang mabitawan siya ni Elias. Matutulog na ako sa tabi ng mga bata. There's no space there for you. It is sa ibang kwarto ko matutulog. No room is available. Muli niyang hinila si Glyza. Ano ba? Napatili na lang si Glyza nang umangat siya sa ere. Matapos siya buhatin ni Elias na para bang bago silang kasal. Bitiwan mo ko? Pinagpapalo niya to sa dibdib. Huwag kang magpagod. Kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin makakalabas dito. Mag-uusap tayo. Ayoko makausap ka. Bulyaw niya rito at di naman nakaligtas sa kanyang paningin ang pag-igting ng panganang lalaki. Silence or else I will kiss you to shut your mouth. Napakayom na lang ng kamao si Glyza. Pinigil ang sariling madtimpi. Ilang sandali lang marahan siyang binaba ni Elias sa kama. Nagtamang kanilang mga mata ngunit sinimangutan lamang niya ito. Napabuntong hininga naman si Elias. Fine, kung ayaw mo, bukas na lang tayo mag-usap. Tulog na lang muna tayo. Tinungo ng lalaki ang espasyong para sa kanya. Matulog ka mag-isa mo. Mataray niyang wika, kasabay ng pagtagilid niya upang talikuran ang lalaki. Hindi naman nakaligtas sa kanyang pandinig, ay nararamdaman niya ang paglundo ng kama. Namayani ang katahimikan. Di tuloy mawari ni Glyza kung anong ginagawa ng lalaki, kung gising pa ito o tulog na. Lumipas ang oras, nananatiling tahimik ang silid. Ngunit pakiramdam ni Glyza nakatulog na si Elias at marahan siyang tumayo at tinungong malaking bintana ng silid. Di niya maintindihan ang sarili ngunit tila ayaw mawala ng hapding na darama niya sa kanyang puso. Pakiramdam niya hindi lamang inapakan ng pagkatao niya, winasak din ang puso niya. May kasalanan siya dahil niyaan niya na matukso noon sa isang estranghero, ngunit hindi sapat yon para bigyan siya ng ganong level ni Elias. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, hindi niya napigilan ang pangingilid ng kanyang luha. Bakit ba ang sensitive ko ngayon? Ugong ng kanyang isipan kasabay ng pagpunas niya sa luha niyang tila ayaw paawat. Hanggang sa namalayan na lamang niya ang pag-alpas ng kanyang hikbi. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan niya
ang muli niyang paghikbi. Nang nasa ganon siyang ayos na maramdaman niya ang pagyakap sa kanyang bewang. Sorry sa nasabi ko. Mahina ngunit puno ng sensibilidad na wika ni Elias habang nakapatong ang baba nito sa kanyang balikat. I didn't mean it. Nasabi ko lang yon kasi hinarap to ni Glyza dahilan upang matigil si Elias sa pagsasalita. Kasi ano? Sa halip na magsalita, marahang tiniyo ni Elias ang luha sa pisngi nito. I am really sorry. Huwag ka nang umiyak. Sabihin mo, bakit mo sinabi sa akin yon? Ganun na ba talaga ako? Ganun ba ang tingin mo sa akin? No. Umiling-iling ito. Hindi, I really don't mean it. Nadala lang ako sa inis. Bakit ka naiinis? Basta huwag ka na lang kasing makikipaglapit pa sa mga lalaki. Wala akong intensyon sa pakikipag-usap ko sa kanila. Yeah, fine. Pero pwede bang lumayo ka na lang sa kanila? You know what? Naisip ko lang. Mabuti pa siguro na wag na muna tayong tuloy sa mamamanhikan. Baka kasi mas maging wag muna tayong magpakasal. Gumuhit ang pagtutol sa mukha ni Elias, ngunit tila hindi iyon pinansin ni Glyza. Humanap ka na lang ng ibang babae, yung hindi malandi. Tuluyan siyang nakabawi ay humakbang siya upang sundan ito. Bago si Elias makaimik, iniwan siya ni Glyza sa kanyang kinatatayuan. Glyza, hindi naman po pwedeng nakapagdesisyon na ako. Maagap na sagot ni Glyza bago nito matapos ang sasabihin. Sandali siyang napalingon dito. Huwag na muna natin ituloy ang pamamanhikan. Ayoko na muna na magpakasal sa'yo. Pero Glyza, tama na ang pag-uusap natin. I don't want to talk to you anymore. Bago pa si Elias muling nakaimik ay sumampa na sa kamang babae at agad nang nagtalakbong ng kumot. Napabuntong hininga na lamang si Elias. Pakiramdam niya ay sumakit ang kanyang ulo. Ano na ngayon ang gagawin niya? Paano niya susuyuin ang babae? Malakas na ang sikat ng araw na magising si Glyza. Hindi naman niya masisi ang sarili dahil tumitilak na ang manok na makatulog siya. Bukod sa hindi siya pinatulog ng sama ng loob, naging distraction din niya ang presensya ni Elias sa kanyang tabi. Bagamat hindi na sila nag-imikan at nakatalikod siya dito, ramdam niya ang parinitig nito. Di niya alam sino sa kanila ang unang nakatulog, basta't ang huli niyang natatandaan. Hinila na siya ng antok dahil sa labis sa pagod. Good morning, Mommy. Agad na pabaling si Glyza sa pinagmulan ng tinig. Sa kanyang tabi nakaupo ang batang si Jiho. Matamis ang ngiti nitong nakatitig sa kanya. Tuluyan ang gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Glyza. Good morning, baby. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at kinintilan ng halik ang bata. Agad niya ring ginalang kanyang paningin sa loob ng silid, ngunit wala siyang nakitang presensya ng kahit na sino. Tayang sila lamang na Jihong nasa loob. Where's your dad? Automatic niyang tinigil ang dapat sana'y sasabihin niya. Bakit ba niya kasi hinahanap ang lalaking yon? Hindi nga ba't naiinis pa siya rito? Napatikim na lamang siya upang ibalik ang composure. Where's Jared? He's with Daddy, Mom. Napakarap naman si Glyza. Tama ba ang narinig niya? Kasama ng daddy niyo si Jared? Marahan naman tumango ang bata. Tila di nito napansin ang pagtatakang nakaguhit sa kanyang mukha. Yes, Mom? Di napigil ni Glyza ang mapatanong sa sarili. Paano nangyari yon? Paano napapayag ni Elias na sumama sa kanya ang bata, gayong malayo ang loob nito sa kanya? Maniniwala pa siya sa kung si Jihong sumama sa kanilang ama. Where are they? Muli niyang ginala ang paningin. Ilang sandali rin siya na tumingin sa kanyang bintana. Nagbabaka sakali siya na makita siya na mag-ama. They went somewhere, Mom? Muli, napabaling si Glyza sa kanyang anak. Saan? I cannot tell you, Mom. Di na iwan ni Glyza na mapakunot ang noo. But why? Because it's a secret. Napabuntong hininga na lamang si Glyza. Yumukod din siya ng bahagya at hinulid ang tingin ng kanyang anak. Come on, baby. You can tell me and we will keep that as a secret. But I promised, Dad. Sige na, baby. Pagsusuma mo pa ni Glyza. Hindi siya papayag na hindi niya malaman kung saan pumunta ang dalawa. Ngunit bago pa makaimik ang bata, bumukas na ang pinto ng silid. Automatiko napunta ron ang atensyon ni Glyza. Pumasok mula doon ang mga taong kanyang hinahanap-hanap. Si Jared, kasunod ng ama nitong si Elias. Nagtamang paningin ng lalaki. Di mawaring ngunit tila nagkukurumentado ang puso ni Glyza. It's good that you are awake now.
Tira naman nagising si Glyza sa tinig ni Elias. Nang matanto niya ang paninitig niya sa lalaki, ay agad siyang nag-ikot ng mga mata. Napailing na lamang si Elias. Ready yourself. Breakfast is already waiting. Hihintayin ka lang namin sa kusina. Nang hindi siya umimik, nagsalita ang batang si Jared. I will wait for it, Mom. Sandali itong tumitig kay Elias sa tila ba nanghihingi ng permiso. Agad naman tumango ang lalaki bilang tugon. Let's go, Dad. Mabilis tumayo sa kama sa Jiho at agad na tumalon. Wala rin tong sinayang na sandali at agad na tinungo ang kinatatayuan ng kanyang ama. Nantuluyan makalabas ang dalawa at saka lamang tumayo si Glyza upang tunguhin ang banyo. Ngunit bago siya tuluyan pumasok doon, muli siyang napalingon sa batang si Jared na nakaupo sa gilid ng kama. By the way, may pinuntahan daw kayo ng daddy ninyo? Agad naman napalingon sa kanya ang bata. Pinilit naman niya ng umiti bago pa siya nagsalita. It's a secret, Mom. Napaawang lamang ang labi ni Glyza. Kapag ganoon ang linyahan ng kanyang anak, natitiyak niya, hindi niya ito mapipilit na magsalita. Maigi pa sana kung sa Jihong kausap niya dahil pa pwede niya itong daanin sa lambing. Lupaypay na lamang ang balikat ni Glyza. Tinungo ang banyo para maligo. Hindi rin naman nagtagal dahil pakiramdam daw niya ay nangangasim ang kanyang sikmura. Marahil ay pinasok na siya ng lamig. Nang matapos nga siyang makaligo, napili niyang isuot ng isang bulaklaking maxi dress. Tinanuhan niya yon ang flat sandal. Di na siya nag-abalang maglagay pa ng kahit ano sa kanyang mukha dahil na rin wala siya sa mood na mag-ayos. Na matapos siya makapagsuklay, tsaka lumapit sa kanya ang batang si Jared. For you, Mom? Niniabot nito sa kanya isang tangkay ng pulang rosas. Tila naman hinaplos ang puso ni Glyza. Bago pa siya makaimik, nilapit ng bata ang labi nito sa kanyang tenga. It's from Daddy, bulong nito. Napakarap naman si Glyza. Tama ba ang narinig niya? Galing kay Elias ang bulaklak. Ngunit tila mas naging interesado siya sa isang realisasyon. Tinawag na daddy ni Jared ang kanyang ama. You called him Daddy? Mahinang wika niya. Di niya mawari, ngunit tila umapaw ang ligaya sa kanyang puso. Yeah, tipid namang sagot ng bata. Bago pa si Glyza muling makapagsalita, hinawakan na ng bata ang kamay niya. Let's go, Mom. I'm already hungry. Nang hilain ng bata ang kamay niya upang siya'y tumayo, nagpatangay na lamang si Glyza. Inayaan na lamang siyang dalhin siya nito patungo sa veranda ng House of Elias kung saan matatanaw ang malawak na hardin. Tila nabato siya sa kinatatayuan na makita niya ang naroon. Tumambad sa kanya ang katamtamang laki ng kwadradong mesa. Mukhang inihanda ang mesa para sa 4 na katao dahil sa 4 na upuan. Nakapwesto rin ang mga pinggan at kutsara pati ang mga pagkain. Come on, Mom! Tawag sa kanya ng batang si Jiho kasabay ng pagpwesto nito sa isang upuan. Nagpatiuna din ang batang si Jared sa paglapit sa mesa. Jared and Daddy prepared breakfast for us. Sa tinurang yon ni Jiho, nasagot na ang tanong ni Glyza kung saan galing ang dalawa. Daddy is so sweet, right, Mom? There is a lot of maid here, but he still chose to cook for us. Hindi siya umimik sa tinuran ni Jiho. Nanatili siyang nakatayo sa kanyang kinaroroonan. Lumapit naman sa kanya si Elias at saka inilahad ang kanyang kamay. Shall we? Tinanggap niya ang kamay ng lalaki. No choice naman siya dahil naroon ang dalawang bata. Ngunit bahagya siyang nagulat dahil sa halip na hilahin siya nito patungo sa mesa, ginawaran siya nito ng yakap. I am so sorry. Puno ng senseridad ni Elias na bulong sa kanya. Sana mapatawad mo na ako. Nang humiwalay si Elias ng yakap sa kanya, saka lamang siya nagsalita. Kaya ba may nalalaman ka pang ganito? Marahan naman umiling ang lalaki. I just want to ease the pain. I know this is not enough, pero sa ngayon sapat na sa akin na kinakausap mo ko ngayon. Pinigal na lang ni Glyza ang mapairap. Ngunit aminado siya sa sarili niya na nahaplos ng puso niya sa mga binitawang salita ng lalaki. Gayunpaman sapat na ba yon upang tuluyan na niyang patawarin si Elias? Mas magiging maigi kung papahirapan pa niya ito ng konti lang. Napatitig si Glyza sa refleksyon niya sa salamin. Tanging pares ng kulay palang bikini lamang ang kanyang suot. Hindi naman yun bago sa kanya, ngunit hindi siya natutuwa ngayon. Di niya naiwasan muling mapatitig lalo na sa kanyang tiyan.
Let's go? Agad siyang napalingon sa pinagmula ng tinig at yun ay walang iba kundi si Elias, nakatayo sa pinto ng silid. Nakasuot ng puting roba ang lalaki at kanina pa nakahanda sa night swimming nila. Tapos ang late breakfast, kinulit siya ng lalaki kung saan niya gustong mamasyal. Sa huli, pinili niyang mag-night swimming na lang at wag silang lumabas ng mansyon. Sandali, magpapalit lang ako. Nangunot ang noo ng lalaki. But that's already good. Natigil si Glyza na tila nag-alangan sa sasabihin. Ang pangit ko kasi sa suot ko eh. Di naman tsaka kailan ka ba pumangit? You're always beautiful, Glyza. Tila problemadong natitig sa kanya si Glyza. Tignan mo nga tong tiyan ko, parang bloated. Nasobrahan yata ng kain kanina. Agad napunta doon ang tingin ni Elias. Di nga yun kasing balingkinita ng dati. Tila nga lumaki ng konti pero para sa kanya, maalintog pa rin ang babae sa paningin niya. There's nothing wrong with your body, Glyza. Tara na, huwag ka na magpalit. In my eyes, you're still sexy. Napasimangot si Glyza bilang tugon. Binola pa siya ng lalaki para wag siyang magpalit ng damit. Buntong hiningang lumapit si Elias sa kanya at kinuha ang robang nakapatong sa ibabaw ng bedside table. If you're not comfortable showing your skin, then don't. Sinuot ang roba sa kanya. Ang totoo, mas gusto ko nga kung balot na balot ka. Hanggat maaari ayoko maibang makakakita ng katawan mo. Unti-unti lumamlam ang mga mata ni Glyza. Sinabi mo rin noon yan, pero pinapaalala ko lang hindi ako si Isa. I know. Mabilis sa sagot ni Elias. You're Glyza Escobar. You're the mother of my twins and you're the woman I'm gonna marry. Nang di umimik si Glyza, hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Tara na. Nagpatangay na lang si Glyza. Sa huli, di rin siya nahiyang hubarin ang suot niyang roba dahil solong-solo ni Elias ang pool. Tila ba nalimot niya ang problema na figura na magsimula na siyang lumangoy. You didn't tell me that you're good in swimming. Matamis ang ngiti ni Elias, nakatingin sa kanya. Tagaling ka rin naman But you're better. Umahon si Elias mula sa pool at tinungo ang mesa kung saan may nakandang mga inumin. Nanatili sa tubig ang dalaga at pinanood lang niya ito sa ginagawa. Akmang kukunin ni Elias ang bote ng wine na magsalita si Glyza. Can I just have a glass of orange juice instead? Agad napalingon si Elias sa kanya. Di na itago ang pagtataka. Alam nitong paborito ng babae ang wine kaya di niya maiwasang magtaka sa pagtanggi nito. I'm craving for orange juice. Wika ni Glyza kaya't napatango na lang siya. Sabay kuha ng babasaging pitchel kung saan naroon ang juice. Yun na rin ang kinuha niyang inumin para magkapareho sila. Thank you for this night, Elias. Pero mas masaya sana kung nandito rin ang mga bata. Yeah, pero iba yung nasasolo kita kahit paminsan-minsan lang. Ang mga bata mismo nagsabi na wag na silang sumama dahil pupunta ang mga ito sa kanilang abuelo. Di na lang umimik pa si Glyza. Di rin naman niya alam anong dapat sabihin. Nag-iwas siya ng tingin at muling tinungga ang inumin ng juice. Tara na, nilalamig na ako. Turan niya na makaramdam siya ng lamig. Di na rin niya hinintay magsalita si Elias basta nagpainuran lang siya sa pag-ahon. Walang imik naman sumunod sa kanyang lalaki.